Nasa original server na yung grabing nerf kay Lapu, Lancelot, at iba pang mga adjustment sa hero, battlefield at items. Bagong taon, bagong patch agad. Baka hindi mo pa alam na adjust na yung hero at item na ginagamit mo sa ML. Kaya ngayon yan ang pag-uusapan natin. Umpisahan natin sa mga na-nerf na hero. Una na dyan si Lapu-Lapu. Dinagdagan ang cooldown ng kanyang ultimate. From 20 to 15 seconds, 30 to 24 seconds na ang cooldown ng ultimate niya. Para sa akin, decent nerf lang to kasi masyado talagang malakas ngayon si Lapu-Lapu. Ang grabing nerf talaga ay etong si Lancelot, yung ultimate niya. Dating 27 to 21 seconds na cooldown, 36 to 28 seconds na ngayon. Malaking nerf to para kay Lancelot. Si Eve naman binawasan ang kanyang movement speed. Kumbaga kailangan mo na talagang mag-rely sa iyong skill 1 para sa movement speed boost. Pero yung skill 1 niya binawasan ng konti ang range. Sikat na sikat kasi si Eve ngayon sa high rank kaya na-nerf to. Back siya, binawasan ang damage sa early game. Pero mas pinalakas naman sa late game. Pero nerf pa rin to guys kasi grabe ang laki ng na-nerf na damage kay back siya sa early. From 180, 140 na lang ang base damage ng kanyang skill 2. Next natin ay si Kalea. Dinagdagan ang cooldown ng kanyang ultimate. Dati 50 to 40 seconds, ngayon 56 to 48 seconds na. Dito naman tayo sa mga nabuff na hero. Una na dyan si Minsitthar. Dinagdagan ang slow effect ng kanyang ultimate from 20, 30% na. Tapos yung cooldown ng kanyang ultimate ay binawasan din ng 5 seconds. Mapa early to late game. Si Barats nabuff na naman. Pangatlong sunod-sunod na to guys. Binawasan ang cooldown ng kanyang ultimate. Dati ay 60 to 50, ngayon ay 50 to 40 seconds na lang ang cooldown ng ulti niya. Nabuff din si Akai, mas dinagdagan ang kanyang mobility kasi binawasan ang cooldown ng kanyang skill 1. Take note, 2 seconds cooldown ang nabawas, medyo malaki yun. And last ay etong si Ling. Dinagdagan ang kanyang attack speed attributes. From 40%, 70% na ang attack speed ratio niya. Masyado daw kasing mahina si Ling kahit mid to late game na, kaya nabuff to. Sa battlefield adjustment naman tayo, dinagdagan ang gold na makukuha mo sa mga long range na minion. So technically, yung mid lane ang makikinabang dito kasi tatlo yung long range minion sa mid sa early game. Yung mid lane kasi laging napapag-iwanan sa gold kaya tama lang ito. Nagkaroon din ng adjustment sa gold na makukuha dito sa Lord. Binawasan ang base gold reward nito from 80 to 50. Pero pinalaki naman ang gold reward increase per minute. Ibig sabihin, mas mababang gold sa early, pero mas malaking gold sa late game. Yung turtle naman binawasan ng base gold. Dati 40, ngayon ay 30 na lamang. Sa mga item adjustment naman tayo, unahin na natin dyan ang Genius Wand. Nabuff ito kasi mas pinalakas daw yung mga magic item nung nakaraang patch. Kaya kailangan humabol ng mga magic. Mas pinalaki ang magic defense reduction nito per stack. Ibig sabihin habang lumilevel up ka, mas lumalakas na ang Genius Wand. Kahit late game pa, nabuff din ang Lightning Truncheon. Mahina daw kasi ito sa early game, kaya dinagdagan nila yung base damage from 170 to 155 na. Sa na-nerf na item naman tayo, nandyan ang Wishing Lantern. Dati 800 lang yung damage na dapat mong matrigger para ma-activate yung Wishing Lantern, ngayon ay 900 na. So mababawasan ang frequency ng pag-epekto nito. And last, nandyan ang War Axe na mas pinahina rin yung spell bump. Dati 12%, ngayon ay 8% na lamang. Indirect nerf to para sa mga fighter. Anong masasabi mo tungkol sa mga pagbabagong ito sa original server? Lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.